Isipin ninyo ang isang mundong lubhang pagod, gulat na gulat, at nagdagdadalamhati. Ito ang sitwasyon noong 1918 nang tuluyang tumahimik ang huling putok ng unang digmaang pandaigdig, ang tinatawag na Dakilang Digmaan. Ang labanang ito ay inilaan upang maging digmaan na magtatapos sa lahat ng digmaan, isang brutal ngunit kinakailangang kabanata upang magsimula ng isang panahon ng pangmatagalang kapayapaan. Nagbuhos ang mga bansa ng kanilang kayamanan, kanilang mga industriya, at higit sa lahat, ang kanilang mga kabataang lalaki sa mga trinsera ng Europa. Malaki ang pakiramdam ng pagkawala, isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong kontinente. Nawasak ang mga pamilya, nasira ang mga tanawin na hindi na makikilala, at ang mga lumang imperyo na nangibabaw sa mundo sa loob ng maraming siglo ay nagiging alabok, nag-iwan ng kawalan ng kapangyarihan, at maraming kawalan ng katiyakan. Ang mga nagwaging bansa, Britain, France, at ang Estados Unidos, ay nagtipon upang pagpasyahan ang kapalaran ng mga natalo. Nais nilang tiyakin na ang gayong sakuna ay hindi na mangyayari muli. Ang kanilang solusyon ay ang Treaty of Versailles, na nilagdaan noong 1909. Ang kasunduang ito ay hindi gaanong dokumento ng kapayapaan, kundi isang listahan ng sisihin. Itinuro nito ang isang nag-iisang, matatag na daliri ng direkta sa Germany, na idineklara itong tanging responsable para sa paggawasak ng digmaan. Mahigpit ang mga tuntunin, idinisenyo upang pahinayin ang bansang Germany upang hindi na ito muling maging banta sa militar. Nagpigil ang mundo ng hininga, umaasang magtatagal ang mapanupil na kapayapaan na ito. Ngunit ang mga buto ng isang hinaharap, mas kakilakilabot na labanan ay itinatanim sa mismong tinta ng kasunduan. Ang bagong kaayusan ng mundo na ito ay marupok, binuo sa pundasyon ng sama ng loob at kawalang tatag ng ekonomiya. Pinilit ng kasunduan ang Germany na isuko ang malalaking teritoryo, ang mahalagang mga kolonya nito, at bawasan ang militar nito upang maging isang anino lamang ng dating sarili nito. Bukod pa rito, ipinataw nito ang napakalaking pinansyal na reparasyon, napakalaking halaga ng pera na inaasahang babayaran ng Germany sa mga kaalyadong bansa para sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Hindi lang ito isang simpleng palo, ito ay isang suntok na idinisenyo upang panatilihing nakaluhod ang Germany sa loob ng maraming henerasyon. Para sa karaniwang mamamayang Aleman, mukhang malungkot ang hinaharap, puno ng hirap at pambansang kahihiyan, isang perpektong lugar para sa pagtubo ng mga radical na ideya. Sa buong Europa, desperado ang mga tao na bumalik sa normalidad, ngunit ang mga taon pagkatapos ng digmaan ay malayo sa normal. Ang pandemya ng Spanish flu ay kumalat sa buong mundo, na pumatay ng milyon-milyon pa kaysa sa digmaan mismo. Wasak ang mga ekonomiya at nanginginig ang mga sistemang pampolitika. Sa Russia, isang marahas na revolusyon ang nagtatag ng isang bagong komunistang pamahalaan na nagpadala ng mga alon ng takot sa kapitalistang kanluran. Panahon ito ng malaking pagkabalisa at pagbabago. Naghahanap ang mga tao ng malakas na pinuno at simpleng sagot sa mga komplikadong problema. Ang kapaligiran ng desperasyon at galit na ito, lalo na sa isang talunan at nahihiyang Germany, ang lumikha ng perpektong entablado para sa isang bagong uri ng politiko upang humakbang sa spotlight. Para sa Germany, ang pagtatapos ng digmaan ay hindi nagdala ng kapayapaan. Nagdala ito ng kaguluhan at matinding kahihiyan. Tumakas ang Kaiser, nawala ang monarkiya, at sa lugar nito ay isang bago, marupok na demokrasya na kilala bilang Weimar Republic. Mula sa simula pa lamang, ang bagong pamahalaan na ito ay nauugnay sa pagkatalo at sa kinasusuklamang Treaty of Versailles. Maraming Aleman ang nakaramdam na hindi sila tunay na natalo sa digmaan sa larangan ng digmaan, kundi sinaksab sila sa likod ng kanilang sariling mga politiko na lumagda sa pagsuko. Ang mapanganib na mito na ito ay lumala na nagpapahina sa anumang tiwala sa bagong demokratikong sistema. Ang bansa ay nawawala, ang pagmamalaki nito ay nawasak, at ang espiritu nito ay nabali. Naghahanap ng isang tao, isang bagay na masisisi sa miserable nitong kalagayan. Ang sitwasyon ng ekonomiya ay isang bangungot. Upang bayaran ang napakalaking bayad pinsala sa digmaan na hinihingi ng mga allies, ang gobyerno ay gumamit lamang ng pag-imprenta ng mas maraming pera. Nagdulot ito ng isa sa mga pinakamalaking kaso ng hyperinflation sa kasaysayan. Ang pera ng Aleman, ang mark, ay naging walang halaga. Ang mga ipon ng buhay ng mga tao na maingat na naipon sa loob ng mga dekada ay biglang nawala. Ang mga kuwento mula sa panahong iyon ay halos hindi kapani-paniwala,
Ang mga manggagawa ay binabayaran ng mga kariton na puno ng pera. Ang mga tao ay gumagamit ng mga perang papel bilang wallpaper dahil mas mura ito kaysa sa totoong wallpaper. Ang pagbagsak ng ekonomiya na ito ay sumira sa gitnang uri, ang tradisyonal na pundasyon ng isang matatag na lipunan at nagtulak ng milyon-milyon sa matinding kahirapan at desperasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito ng pambansang kawalan ng pag-asa, lumitaw ang isang hindi gaanong kilalang dating sundalo at nabigong pintor na nagngangalang Adolf Hitler. Ipinanganak sa Austria, naglingkod si Hitler sa hukbong Aleman noong unang digmaang pandaigdig at nasa isang ospital na militar. Nagpapagaling mula sa pag-atake ng gas nang marinig niya ang pagsuko ng Germany. Lubha siyang nalungkot sa balita. Tulad ng marami sa kanyang mga kasamahan, naniwala siya sa mito ng pananaksab at nagkaroon ng matinding galit sa Weimar Republic, sa Treaty of Versailles, at sa mga grupong sinisisi niya sa pagbagsak ng Germany. Mga komunista, liberal, at higit sa lahat, ang mga Hudyo. Ang galit na ito ang nagbigay sa kanyang buhay ng isang bagong, madilim na layunin. Nagpasya siyang pumasok sa magulong mundo ng politika pagkatapos ng digmaan sa Munich. Noong 1909, sumali si Hitler sa isang maliit, hindi kilalang grupong matindi ang kanan na tinatawag na German Workers' Party. Dito niya natuklasan ang kanyang nag-iisang tunay na talento, ang pagsasalita sa publiko. Sa unang bahagi ng 1930s, ang Nazi Party ay naging pinakamalaking partidong pampolitika sa parlamento ng Aleman, ang Reichstag. Gayunpaman, wala pa rin silang ganap na mayorya. Ang mga itinatag na konserbatibong politiko na pinamumunuan ng matandang Pangulong Paul von Hindenburg ay hindi nagtitiwala kay Hitler, na tinitingnan siya bilang isang bastos at mapanganib na baguhan. Noong Enero 30, 1933, nanumpa si Adolf Hitler bilang Chancellor ng Germany. Mabilis siyang kumilos upang patatagin ang kanyang kapangyarihan. Wala pang isang buwan, sinunog ang gusali ng Reichstag. Agad na sinisi ni Hitler ang mga komunista na idineklara itong simula ng isang revolusyon. Kinumbinsi niya si Pangulong Hindenburg na lagdaan ang isang emergency decree, ang Reichstag Fire Decree, na sinuspinde ang mga pangunahing kalayaang sibil tulad ng kalayaan sa pagsasalita, pagtitipon, at pamamahayag. Ang decree na ito ay epektibong nagwasak sa demokrasya ng Aleman sa magdamag. Sa katunayan, ginawa nitong legal na diktador. Ang Germany ay naging isang totalitarian na estado, at si Hitler ang walang pagtatalong pinuno nito, ang Führer nito. Sa ganap na kontrol sa loob ng bansa, ibinaling ni Hitler ang kanyang pansin sa kanyang mga layunin sa patakarang panlabas. Sinimulan niya ang hayagang muling pag-aarmas ng Germany sa lantad na pagsuway sa Treaty of Versailles. Noong Setyembre 1, 1939, tiwala na hindi makikialam ang Britain at France, sinalakay ng kanyang mga hukbo ang Poland. Sa pagkakataong ito, lumampas na siya sa limitasyon. Nagdeklara ng digmaan ang Britain at France sa Germany, at ang mundo ay nalubog sa ikalawang digmaang pandaigdig, isang labanan na magpapatunay na mas mapanira pa kaysa sa una. Ang kwento ng pag-angat ni Hitler ay nagsisilbing nakakapanindig balahibong paalala kung gaano kahina ang demokrasya at kung gaano kadali ang galit ng isang bansa ay maaring baluktutin upang maging sandata ng hindi maisip na pagkawasak.